Isipin mo ito, kapag may nag-collapse na kapamilya mo sa kanto nyo, sa 10 oras ng gabi, hindi naman agad ambulansya ang unang darating eh. Totoo yan, walang wangwang o paramedics agad. Right. Walang mga paramedics na naka-uniform na may dalang mga high-tech na gamit. Ang unang kakatok sa pinto mo, malamang ay yung kapitbahay mong may dalang lukot na notebook tapos may bit-bit na medyo lumang blood pressure monitor. Yung kilala na ng buong barangay. Exactly. Siya yung literal na bumubuhay sa health system ng Pilipinas sa grassroots level natin, di ba? Sumasalo siya sa bawat emergency. Pero sa mata ng batas, hindi man lang siya itinuturing na empleyado. Nakakalungkot pero totoo. Kaya welcome sa deep dive natin para sa araw na ito. Ikaw na nakikinig. Oo, ikaw, humanda ka dahil babaguhin talaga natin ang tingin mo sa mga barangay health workers natin ngayon. Ako si Rex Wakari. At ako naman si Rexel. Hi Rex! At hello sa inyo. Nakasama namin ngayon sa deep dive na ito. Ang dami nating pag-uusapan ngayon na direktang makakaapekto sa kalidad ng healthcare na natatanggap mo at ng pamilya mo. Yes. Hihimayin kasi natin yung malalaking pagbabago based sa mga pinakabagong research at batas, di ba? Titingnan natin yung baseline assessment ng CARE sa Quezon Province tungkol sa totoong kalagayan ng mga BHWs doon. Tapos pag-uusapan din natin yung Magna Carta of Barangay Health Workers. Pati na rin yung controversial na Republic Act No. 12232, kasama na yung napakainit na desisyon ng Korte Suprema tungkol dito. Let's jump right into that CARE study muna sa Quezon Province, Rexel. Kasi nakakalula yung numbers eh. Sige, ano pang nakita dun sa baseline assessment? Sinasabi doon na 90.8% ng mga tao sa komunidad ay umaasa ng buong buo sa BHWs para sa health services nila sa loob ng 6 na buwan. Wow, halos lahat pala umaasa sa kanila. Oo. At 79% ang may mataas na tiwala sa kanila. Sila yung nagmo-monitor ng blood pressure, nagpapabakuna sa mga bata, nagfa-follow up sa mga may tuberculosis at sumasagot sa mga medical emergency sa barangay. Kumbaga sila yung all-around frontliners natin. Right. Pero kapag tinignan mo yung compensation nila, ibang usapan na. Doon papasok yung matinding disconnect talaga, Rex. Kasi sa ilalim ng Republic Act 7883 na ipinasa pa noong 1995, ang legal classification ng mga BHWs natin ay volunteers lang. Wait, volunteers? Hindi sila employees ng gobyerno? Hindi. Dahil wala silang formal na employer-employee relationship sa gobyerno, wala silang fixed salary. Nakadepende lang sila sa kung anong tawag nilang honorarium na kayang ibigay ng LGU. So kung anong budget lang ng barangay o munisipyo, magkano na daw yung honorarium na yun based sa study? Sa mga focus group discussions doon sa Quezon study, lumabas na ang nakukuha lang nila ay nasa 600 hanggang 1,000 piso kada buwan. Wait, 600 pesos a month? Yes, that translates to roughly 10 to 17 US dollars a month lang. Grabe. Pamasahe pa lang sa tricycle, araw-araw ubus na yan eh. At ang pinakamasakit na nabasa ko sa study, Rexel, madalas sila pa ang abonado. Oo, out of pocket pa madalas. Totoo, kapag walang pambilan ng gamot yung pasyente o walang pamasahe papuntang ospital, yung BHW ang naglalabas ng sarili niyang pera mula dun sa barya-baryang allowance niya. Sobrang bigat nun para sa kanila. Teka, let me process that. Bakit natin hinahayaan na ganito ang sistema natin, Rexel? Bakit ganun lang kaliit? May isang malalim na systemic at demographic issue kasi dyan na nakita sa data. 96.4% ng mga BHWs natin ay babae. Oh wow, 96%? Yes, it's a massive demographic reality. At dahil dito, pumapasok yung kung paano tignan ng lipunan ang care work natin. Okay. Dahil halos puro babae ang nasa posisyong ito, madalas itong nafa-frame sa isip ng mga policymakers bilang natural na extension lang ng pagiging ina o tagapag-alaga sa bahay. I see. So dahil babae sila, tinitignan ng sistema na yung ginagawa nilang pag-aalaga sa community ay natural duty lang nila? Parang ganun na nga yung nagiging mindset. Kaya hindi sila kailangang paswelduhin ng tama?
Grabe, may malalang gender bias pala na nakabaon sa mismong batas natin. Exactly. Kaya siguro napakadaling sabihin ng gobyerno na volunteerism lang yan, kabutihang loob. Naroromanticize natin yung pagiging martir nila para i-justify yung kawalan ng budget. Oo, Rex. At tinatawag ito ng mga health economists na shadow subsidy. Shadow subsidy. Oo. Isipin mo, yung mismong public health system ng buong bansa ay literal na sinasubsidize ng personal na bulsa, pagod at kabutihang loob ng mga pinakamahirap nating frontliners. Sila yung sumasalo ng malaking kakulangan ng gobyerno. Correct. Para mas ma-visualize mo ito na nakikinig sa atin ngayon, isipin mo na ang public health system ng Pilipinas ay isang napakahabang tulay. Okay, sige. Ang mga doktor, ang mga malalaking hospital sa syudad, sila yung mga naglalakihang poste, di ba? Yeah. Pero ang semento na nagdidikit sa lahat ng ito, ang dahilan kung bakit hindi gumuguho ang tulay sa mga liblib na barangay ay ang mga BHWs natin. Magandang analogy yan. Pero ang matinding catch, di ba, hindi natin binabayaran ang sementong ito. Inaasahan lang nating nandyan palagi at hindi mapapagod. At Rexel, ang mas malala pa sa walang sweldo ay yung wala ka nang sweldo, wala ka pang kasiguraduhan sa trabaho. Paano nangyari yun? Dahil volunteers lang sila at strictly appointed ng mga barangay captain, they're extremely vulnerable to local politics. Politics, palagi na lang. Oo, kapag may bagong nakaupong kapitan at nagkataong hindi kanila kaalyado o hindi mo sinuportahan ng eleksyon, tanggal ka agad. Nako, ito yung nabasa ko sa mga reports na nakakapanghina talaga eh. Pagkatapos daw ng October 2023 barangay elections, umabot sa halos 80,000 BHWs nationwide ang tinanggal o ni-replace. Grabe yung number na yan, 80,000. Di ba? Hindi lang trabahang nawala dyan, Rexel. Nawala yung institutional knowledge. Exactly. Yung tita na dekada na sa serbisyo at kabisado kung sino yung mga batang kailangan ng bakuna sa kanto ninyo, papalitan bigla ng bagong tao na zero background. At bakit? Dahil lang nag-door-to-door siya para sa nanalong kapitan. Sayang yung pera at training na binigay ng DOH dun sa tinanggal. Sayang talaga. That is what we call political purging, Rex. Nakadepende ang survival ng ating health programs sa kung kailan ang susunod na political cycle. Nakakatakot na foundation para sa healthcare natin. Oo. Ngayon, dito madalas nagkakaroon ng maling akala ang mga tao pagdating sa mga bagong batas. May pinasa kamakailan na Republic Act No. 1232. Yes, yung tungkol sa eleksyon. Right. Nag-move ito ng susunod na barangay at SK elections mula December 2025 papuntang unang Lunes ng November 2026. At ginawa nitong 4 na taon ang term ng mga opisyal imbes na 3 taon lang. Right. At ang daling isipin na siguro ginawa itong RA 1223-2 para iligtas ang mga BHWs natin sa political purging. Parang nagmamatch. Di ba? Oo. Parang ang ganda ng narrative na iniligtas sila ng batas mula sa pamumulitika at bigla silang nabigyan ng stability. Pero hindi yan ang totoo, Rex. Kailangan nating linawin ang narrative logic dyan para sa learner natin. Hindi ginawa ang RA 1223-2 para sa mga BHWs. Ano ba talaga yung purpose ng batas na yan? Ang primary stated purpose talaga ng batas na ito ay para i-address ang election fatigue ng mga botante natin na sunod-sunod ang pinagdaan ng eleksyon. Tapos, para mabigyan din ng mas mahabang oras ang mga opisyal na tapusin ang mga proyekto nila. So, side effect lang yung sa BHWs? Exactly. Ang hindi sinasadyang epekto nito, yung unintended consequence kumbaga, ay nabigyan ng life vest ang mga BHWs natin. Kasi na-delay yung palitan ng kapitan. Dahil na-move ang eleksyon at humaba ang term, walang magpapalit ng kapitan. Kaya mayroon silang mas mahabang administrative breath o breathing room para magtrabaho ng tuloy-tuloy nang hindi natatakot matanggal agad. Okay, so it's a highly beneficial side effect para sa kanila. Pero Rexel, hindi pwedeng palagpasin natin yung legal tension dyan eh. Paano mo nasabi? Kung ikaw ang tatanungin na nakikinig ngayon, di ba? Hindi ba medyo off yung basta-basta na lang imove ng mga mambabatas ang eleksyon?
May right to vote tayo eh. Totoo, valid concern yan. Paano na-justify ng Kongreso na i-delay ang isang demokratikong proseso para lang sa sinasabing election fatigue? That exact question went all the way to the Supreme Court, Rex, at nagresulta ito sa isang napaka-divided na 8-5-2 split decision. 852, that is very close. Sige, let's look at it impartially. Ano yung side ng majority muna? Sa side ng majority, yung ponensya na isinulat ni Justice Lopez, ang pinanghawakan nila ay yung konsepto ng plenary power ng Kongreso over barangay terms. Teka, paano ba gumagana yung plenary power na yan sa simpleng salita? ELI 5 natin para sa listener natin. Sige. Ibig sabihin ng plenary power sa kontekstong ito, Rex, ang Kongreso ang may buong hawak ng manibela at timer pagdating sa barangay. Hindi katulad sa national officials. Right. Hindi kasi katulad ng mga mayor, governor o presidente na nakasulat mismo sa saligang batas na 3 o 6 na taon ang term nila. Oo nga, fixed yun sa Constitution. Pagdating sa barangay officials, saligang batas mismo ang nag-delegate sa Kongreso na sila na ang bahalang magtakda kung gaano kahaba ang term. Kaya in-apply ng korte ang tinatawag na Doctrine of Necessary Implication. Necessary implication, meaning kung may power silang iset sa batas na 4 years ang term, imbes na 3 years, automatic na kasama doon ang power na i-adjust yung petsa ng eleksyon para mag-align sa bagong schedule. Exactly. Kung kaya nilang baguhin yung rules sa timer, natural lang na pwede rin nilang i-reset yung orasyan para umayon dito. I get it now. Kaya para sa majority, valid term setting law ito. Hindi illegal postponement ng eleksyon. Ang boto ay mangyayari pa rin. Mas mahaba nga lang ang interval. Okay, I see the logic there. Plenary power. Pero bakit may 5 justices na nag-dissent o kumontra ng matindi? Ano yung argument nila? Justice Ko at ng iba pang dissenters. Ang stand ng mga dissenters, Rex, is fundamentally about the constitutional right to suffrage. Sabi nila, isa itong postponement in disguise. Postponement in disguise. So, sa tingin nila, ninanakaw yung boto natin. Ang argument nila, kapag nilipat mo ang date ng eleksyon para ma-extend ang term ng mga kasalukuyang nakaupo, na wala namang bagong mandato o boto mula sa taong bayan, labag ito sa substantive due process. Dahil ina-extend mo yung power nila without asking the voters first. Totoo. Para sa kanila, hindi sapat na rason ang election fatigue para i-delay ang sagradong karapatan mong bumoto at pumili ng leader mo sa takdang oras. Wow. I can really see why it was such a close and difficult decision. Andyan na yan sa'yo na nakikinig kung aling argument ang mas may bigat para sa'yo, di ba? Oo, nasa sa kanila na yon. Yung kapangyarihan ba ng batas na ayusin ang schedule para sa stability o yung sagradong karapatan mong bumoto ng walang delay? Pero regardless of the legal philosophy, the reality on the ground is that our BHWs get a pause from the political circus. Yes, at least nakahinga sila. Nakahinga sila ng maluwag hanggang November 2026. Yes, stability is great. Pero Rex, let's be real. A 4-year term and a pause on elections is just a temporary band-aid eh. Band-aid solution lang. Paano pag nag-eleksyon na uli? Yun na nga. Hindi pwedeng political pause lang ang solusyon sa kawalan ng sweldo at benepisyo. We need actual structural change. At dyan, napapasok yung susunod na malaking development na hinihimay natin, the Magna Carta of Barangay Health Workers, na pasado na sa Senado. Ito na yung structural change na kailangan natin, Rex. Oo. Kung kanina nakakagalit isipin yung 600 pesos na honorarium, dito pumapasok yung shift from being an informal volunteer to a recognized professional. Ang laking step nito. Let's talk about the mechanics of this Magna Carta. Paano nito babaguhin ang buhay ng kapitbahay mong BHW? Unang-una dyan, Rex, yung financial dignity. It sets a minimum monthly honorarium na 3,000 piso. 3,000. Laking talon from 600, ah? Oo, at standardized na ito. So hindi na sila aasa sa kung magkano lang ang itira sa kanila ng kapitan o ng LGU. May hazard allowance din yan na hindi bababa sa 1,000.
Nice. May hazard pay pa. Tapos, may subsistence allowance para sa mga naka-assign sa malalayong lugar o yung tinatawag nating Geographically Isolated and Disadvantaged Areas o GIDA. Plus, may 20% discount pa sila sa gamot, medical services at pamasahe. Parang senior citizen discount na magagamit nila sa araw-araw. Laking tulong nun sa gastusin. At ito ang napansin ko sa research natin, Rexel, may free legal services din sila mula sa Public Attorney's Office o PAO. Yes, yung legal shield nila. Oo, kung sakaling gipitin sila ng kapitan dahil ayaw nilang sumama sa kampanya, may libre silang abogado. That is a massive shield against political harassment. It is talaga. Pero ang pinakamalaking game changer dito, Rex, is the pathway to professionalization. Paano sila mapro-professionalize? Hindi na lang kasi sila basta bibigyan ng pera. Nire-require na silang dumaan sa isang masinsinang 2-year training program na prescribed ng Department of Health. Anong pag-aaralan nila doon? Pag-aaralan nila ang tamang data collection, basic epidemiology, and community health mapping. And in return, kapag nakumpleto nila ang 5 taong ng continuous satisfactory service, bibigyan sila ng civil service eligibility, specifically 2nd grade. Teka, yan ang hindi alam ng marami. Pag sinabi mong civil service eligibility, yan na yung ticket mo para maging regular na empleyado ng gobyerno, di ba? Oo, yun ang literal na passport nila. Ibig sabihin, pwedeng mag-create ang mga LGU ng regular plantilla positions para sa kanila. Magkakaroon na sila ng GSIS, PhilHealth, Pag-ibig bilang formal employees. At may security of tenure na. Exactly. Hindi na sila basta-basta pwedeng sibakin na walang just cause. This changes everything, Rexel, from informal neighborhood helper to a permanent government pillar. Exactly. But Rex, you have to ask the hard question eh. It sounds perfect on paper eh. Oh, here we go. Ano yung catch? Paano yung mga mahihirap na munisipyo? Madaling sabihin sa Quezon City o Makati na magbigay ng 3,000 honorarium and standard hazard pay. Paano yung mga 5th class at 6th class municipality sa mga liblib na probinsya na halos walang tax revenue? Oo nga, ano. Saan nila kukunin yun? Paano nila popunduhan ng mga benefisyong ito? That's always the problem with grand national laws, di ba? Gagawa ng magandang batas sa Manila, pero walang budget yung probinsya para implement. So, how does the Magna Carta actually solve this funding gap? Buti na lang naisip nila yan. May inilatag na co-sharing and subsidy mechanism sa ilalim ng Section 15 ng batas. Paano yung hati yan? Ibig sabihin nito kung napatunayan na hindi talaga kaya ng mga poor LGUs na punduhan ng BHWs nila, the national government will step in to subsidize the gap. Sasaluhin ng national. Magkakaroon ng trust fund na pamamahalaan ng Department of Health at idadaan ito sa General Appropriations Act o yung taon ng national budget. Ang DOH ang magpa-funnel ng pera pababa sa mga munisipyo para makover yung kakulangan nila. Okay, so the mechanism is there. Sasaluhin ng national government. Pero Rexel, kahit may pera na sa national budget, ang hirap pa ring itawid minsan pababa sa mga tao, lalo na kapag pumapasok na yung ibang batas. Ay, totoo yan, yung mga nagbabanggaan policies. Tulad ng election laws. Isa yan sa pinaka-nakakalungkot na nabasa ko sa sources natin yung nangyari sa Central Visayas. Yes, that is a perfect example of how complex governance is. Pakinggan mo ito ng mabuti na kasama namin ngayon. Noong pandemya, mayroon tayong inilaan na Health Emergency Allowance o HEA para sa mga nagbuwis buhay na health workers natin. Yung pandemic pay nila, di ba? Oo. Umabot sa 1.7 bilyong pesos ang nakabudget para sa Central Visayas. Pero na-freeze ito at hindi maibigay sa kanila ng mahabang panahon. 1.7 billion na freeze. Bakit? Dahil inabot sila ng COMELEC election ban para sa 2025 midterm polls. Isipin mo yan, ikaw na nakikinig, nakakapanggigil. Nandun na yung pondo. Nakabudget na para sa mga frontliners natin na sumalo sa atin nung pandemic. Tapos hindi ma-release.
Pero dahil lang sa rule ng COMELEC na bawal mag-disperse ng public funds tuwing election para daw iwasan ang vote buying, na freeze ang 1.7 billion pesos. Ang batas na dapat pumoprotekta sa demokrasya natin, siya pa yung mismong nag-ipit sa sweldo ng mga nagligtas sa atin. It's a tragic paradox. Yung election law na ginawa para i-prevent ang political patronage, naging hadlang para makuha ng mga health workers ang statutory rights nila. So, paano mareresolve yung ganitong clash? Kaya nga, ang isa sa mga malalaking recommendation ngayon ng mga policy experts ay kailangan magkaroon ng explicit automatic exemptions ang COMELEC rules para sa mga mandatory health benefits tulad nitong sa mga BHWs. Oo, dapat matik na yun eh. Hindi pwedeng naiipit sa red tape ng eleksyon ang panggasto sa pamilya ng mga health workers natin. Okay, let's connect all of these structural changes to the bigger picture. May stability na tayo sa terms in the short run dahil sa RA 12232. Check? May pathway na para maging professionals at may malinaw na funding mechanism na dahil sa Magna Carta. Ngayon, para maging tunay na epektibo itong mga BHWs natin sa modernong panahon, kailangan nila ng tamang gamit. Lalo na sa digital age natin. Lalo na dahil papunta na tayo sa Universal Healthcare o UHC. True. Kasi sa ilalim ng Universal Healthcare, Rex, data is king. Data is king. Explain that sa learner natin. Hindi makakagawa ng tamang desisyon ang DOH kung hindi nila alam ang totoong health profile ng bawat barangay. Kailangan ng highly accurate, real-time data kung saan kailangan ng mas maraming gamot, sino ang mga may diabetes na kailangan ng maintenance, saan may outbreak ng dengue. At sino ang primary data gatherers natin sa ground level? Ang mga BHWs, di ba? Sila mismo. At doon pumapasok ang mga malalaking inisyatibo tulad ng Heal Hub platform. Ito yung digital platform na dinedevelop ng CARE, right? Yung Healthy Empowered Accredited Link o Heal Hub. Yes, that's the one. Ang goal nito is to transition our BHWs from writing down sensitive patient records on crumpled notebooks to using a centralized, secure digital platform na connected direkta sa health system natin. Yes, that's the long-term vision. Pero doon din natin nakita sa baseline assessment ng Quezon Province yung tinatawag nating digital gap. Digital gap, naiirapan ba sila sa tech? Oo, mataas nga ang phone ownership sa mga BHWs. Nasa 94.4% sa kanila ang may hawak na smartphone. O okay naman pala, may phone sila. Pero ang proficiency nila hanggang basic texts, calls, at pagtingin lang sa social media. In fact, mababa sa 39% sa kanila ang marunong o komportabling mag-fill out ng complex online forms. Which completely makes sense. Balikan natin yung demographics kanina, di ba? Kung ang average na BHW natin ay isang tita o nanay na matagal nang nagsaserve, pero hindi naman lumaki sa digital age at walang formal training sa tech, mahirapan talaga siya. Adjusting to tech is hard without training eh. At ito yung malaking aha moment para sa iyo na nakikinig. Bakit mo kailangan pakialaman kung marunong mag-online form ang BHW sa barangay nyo? Ipapaliwanag ko yan, Rex, dahil ang tagumpay ng Universal Healthcare, yung pangarap natin na may maayos at libreng check-up ang bawat Pilipino, na pagpunta mo sa ospital, isang click lang at makikita na ng doktor ang buong medical history mo. Yung seamless health system. Oo, nakadepende entirely yan sa data na kinukolekta ng BHWs mo sa barangay. Exactly. Kung manual ang records at nakasulat lang sa logbook na madaling mabasa ng ulan o maywala, tapos natanggal pa ang BHW tuwing eleksyon dahil hindi kaalyado ng bagong kapitan, napuputo lang tinatawag nating continuity of care. Nawawala yung history nyo. Nawawala yung records mo at ng pamilya mo. Kaya yung digital training gamit ang Heal Hub at yung security of tenure ng mga BHWs ay hindi lang bonus para mapadali ang trabaho nila. Ito yung mismong foundation. Ito mismo ang susi, yung foundation, para gumana ang buong universal healthcare system ng bansa natin. Walang UHC kung walang BHW data. It really is a massive interconnected web, Rex. Let's pull everything together para sa kaibigan nating nakikinig. Nakita natin kung paano nag-i-intersect ang batas, politika, at kalusugan sa araw-araw nating buhay. Let's summarize it. Unang-una,
Nakakuha tayo ng political stability and breathing room dahil sa 4-year term na hatid ng RA 12232 kahit pa ang orihinal na layunin nito ay para lang sa election fatigue. Pangalawa, nandyan ang Magna Carta of BHWs na magbibigay ng financial and professional dignity sa ating mga frontliners, transforming them from vulnerable volunteers tied to outdated domestic care assumptions into protected, professional civil servants na may maayos na sweldo. Ang laking pagbabago nun. At pangatlo, kailangan nating i-bridge ang digital gap sa pamamagitan ng platforms tulad ng HealHub para makapasok tayo ng tuluyan sa modern era ng universal healthcare. It's a huge systemic shift na nangyayari mismo sa harap natin, Rex. Pero before we wrap up, I want to leave a provocative thought para pag-isipan mo pagkatapos nitong deep dive natin. Sige, let's hear it. Habang tinatransition natin ang ating mga BHWs mula sa pagiging informal na volunteers, nakapitbahay ng natin na kilala tayo sa unang pangalan at laging handang tumulong, papunta sa pagiging formal na government professionals na may plantilla, digital records at strict KPIs or performance metrics, paano natin mapapanatili yung personal na malasakit? Wow, that is a fascinating question to ponder on, Rixel. Yung puso at informal trust na naging dahilan kung bakit 79% ng community ang nagtitiwala sa kanila in the first place, di ba? Oo, yung trust na yun yung asset nila. Kung gagawin nating masyadong clinical at formal ang sistema, will it change the soul of community care? Mawawala ba yung warmth ng kapitbahay na kumakatok sa pinto mo para lang kamustahing kung uminom na ng gamot ng lola mo? Something to definitely ponder as our healthcare system evolves. Maraming salamat sa pagsama sa aming paghihimay sa mga mahalagang isyung ito, mula sa loob ng Korte Suprema hanggang sa mga kalsada ng barangay. Sana sa susunod na may kumatok sa inyo na BHW, mas makita nyo na ang bigat ng pasan nila at ang pag-asang dala ng mga bagong reformang ito. Ako si Rixel. At ako naman si Rex. Maraming salamat sa iyo na laging handang matuto at umunawa kasama namin, patuloy lang sa pagtuklas ng bagong kaalaman. Hanggang sa muli,